aming panayam ay ukol sa pagkikilay ng kababaihan, metrosexual look at iba pang kaugnay na paksa, at ang abusadong paggamit ng cellphone ng ilang mga kabataan. Ang aking mga kasama upang gawin ang panayam na ito ay sina. At ako nga po pala si Binibining Frenzy May de la Torre. At ako rin po pala si Hannah Marie S. Escuadro. At ako rin po pala si Binibining Julian Bukog. At ako nga pala si Michael Landisa. Harap na at makinuod sa aming panayam. Frenzy, Julian, hinahanap ko ba kayo ng interview natin para sa ating panayam? Wala pa nga. Tingin mo saan kaya tayo mag-interview? Tingin mo? Saan? Pwede yun doon. Sa mga bata, no? Pwede na lang kami sa akin. Sige, subukan natin. Pwede. Sige, ako muna. Parang bata sa ikaw. Ikaw pang magandang araw po sa iyo, Ina. Maaari ko pa ba kayo tungkol sa mga kabataan ngayon? Pwede po. So, ang aking pong tanong sa iyo, bilang isang ina, ano po ang iyong masasabi ukol sa mga kabataan ngayon na halos hindi na po mahiwalay sa kanilang mga cellphone? Para sa po, angay jud sa mga bata karon nga naay limitation sa ilang paggamit sa cellphone. Kay para po makalikay ta sa mga radiation sa ilang mata o sa ilang po mga hunahuna kay ngano kaning cellphone gud karon ug mo sige ra nilang sige na nilang mo gitutukan ba makadaot sad sa ilang pag eskwela kay sige na lang kapokus sa cellphone mo nya. Ang ako lang nga naa jud sila limitation sa ilang pag-cellphone kay aron kanang makapokus bitaw sila sa ilang pag-eskwela ana usa pa kanang dili pud kayo sila nga makuan kayo ba kay ano karon gud sa mga kabataan karon gud makapokus maayo sa cellphone dili na usay maminaw sa ginikanan kanang ay na kay mga ulo kay lagi magsige ra gatukot sa cellphone siya wala na mga usa na mga wala nila ana mo nang ako nadi-limit ako mga anak sa paggamit sa cellphone para kaayuhan. Tama po. Maraming salamat po. Magandang araw sa iyo ulit, Nina. So, ito po yung pangalawang kong katanungan sa iyo tungkol sa paggamit ng cellphone. So, ano po sa tingin mo ang masamang epekto sa paggamit ng cellphone sa mga kabataan ngayon? No kung ako kumasulti yun nadyoy na bakit maepekto no kung ang mga bata kung magsige ra jud focus sa ilang paggamit sa cellphone pero sama lang ako lingon kanang sa radiation usa pa po kanang sa ilang hunahuna na dili sila makapokus sa ilang sa pag-eskwela anak muna nga di jud angay nga ang mga bata makasige lang gapokus sa paggamit sa cellphone kay dako kayong kuan ba nga makadaot ra jud sa ilang pagtutok sa ilang pagkuan sa ilang pag kanang sama nang pag makakuan sa ilang mga hunahuna jud maka-epekto. Ako dyan kay epekto ang paggamit sa cellphone din mo, labi na sa mga Kabataan kabataan. dyan. Salamat kay sa maraming salamat sa iyong pagsagot sa aking katanungan. Magandang umaga po sa iyo, Ina. Ito po ang ikatlong tanong. Ano ang may papayo niyo sa mga kabataan ngayon na sobrang paggamit ng mga cellphone? Sa ako ang akong ma-advise sa mga kabataan ang karon nga kanang mag-limit lang jud ta sa paggamit sa cellphone para sa kaayuhan nila aron po sa kaayuhan sa ilang paghunahuna nga makapokus na sila sa ilang pag-eskwela nya naman jud time nga makagamit sila di lang pud pagsobrahan kay ano kung magsinobra ka sa paggamit sa cellphone dako jud kayo makadaot sa mata makadaot sa hunahuna nya ang usa pa kanang lisod kayo mag-focus ra kanunay ang usa ka bata sa usa ka cellphone kay kanang dako kayong makakuan sa ilang maka-epekto jud sa ilang mga paghunahuna. Maura to kay ako sa akong mga bata ako mo silang limitan para kaayuhan sa paggamit
po, bakit po maraming kababaihan ang mahilig magkilay? Para sa akin, bilang isang babae, natural lang na mag-ayos sa mga babae sa kanilang mga kilay dahil ito ay nagbibigay sa kanila ng self-confidence at para sa kanila ito ay nagbibigay sa kanila din ng kaayusan sa kanilang tindig. Yan lamang po. Maraming salamat po sa pakikilahok sa aming panayam. Walang anong ba. Magandang umaga po sa iyo, Ginang. Pwede po ba kayo namin maimbitahan sa aming panayam? Simulan po natin iyon. So, magtatanong po ako po pala ako, ano po pala ang iyong pangalan? Leonidiza. Kay Ginang Leonidiza. So, ako po pala si Harjot, siya po si Frenzy, at saka siya po si Julian. So, ang aking katanungan po sa iyo is, bilang isang ina, ano ang iyong masasabi tungkol sa mga kabataan ngayon na halos hindi na mahiwalay sa kanilang mga cellphone? Ano sa akin, iwasan ang paggamit ng cellphone para hindi sumakit ang ulo. Stress yun. Tapos, dili angay magsigi og play og TikTok og Reels o mobile legend. Kay usa yung naka-apekto sa ilang pag-school. Dayon dili makapokus sa ilang pag-study. Okay po. So, base po sa iyong sagot, dahil po sa mga platforms po na iyon, ng mga bata halos hindi na mahiwalay sa kanilang telepono dahil yun ang kanilang ginagawa sa kanilang mga cellphone. Oo. Okay po. Maraming salamat po. Salamat. Magandang umaga sa iyo, Ginang Leonidiza. So, ito po yung pangalawang katanungan ko sa iyo. So, ano po pala ang masamang epekto sa paggamit ng cellphone ng mga kabataan ngayon? Naka-epekto jud sa jud ang utok makalabad jud sa ulo. Tapos dili dili jud sila manimutang sa ilang pag study sa jud na. Maraming salamat po sa iyong sagot. Magandang umaga po sa iyo ulit, Ginang Leonidiza. So, ito po ang ikatlong tanong. Ano po ang may papayo nyo sa mga kabataan ngayon ng sobrang paggamit ng cellphone? Iwasan jud paggamit sa cellphone jud. Dapat jud kada gabi na lang ihapad ang cellphone, di jud sobra ang cellphone labi na sa kada adlaw. Maggamit na lang og cellphone kung naay assignment. Maraming salamat po, Ginang Leonidiza. Salamat po sa inyo. Maraming salamat po sa iyong pagkilahok sa aming panayam. Maraming po salamat po sa inyo. Sa iyong palagay, bakit kaya marami ngayon nagkikababayan? Pwede ba namin kayong makipagpanayam? Ang aking sagot tungkol sa iyong katanungan ay sorry. Para na ako, dili din maayo magamit og cellphone para sa kabataan. Kay usa dyan na makayabang. Maraming salamat po sa iyong sagot. Kailan ko na. Wow naman! Wow! Wow! Maghanap tayo ng Arnie sa door. Let's go! Maraming salamat po sa pakikinood sa aming panayam. At sana may natutunan kayo. At yun lamang po,